Walang takas ang 4 na demotorsiklong lalaki na nag-iikot sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila para umano mang-hold up. Ang isa, naka-uniforme pa ng pang-ride-hailing app. Nakatutok si Ian Cruz. Tiklo ng mga pulis at gwardya ang 4 na lalaking sakay ng motorsiklo maghahating gabi-kagabi sa Makati City. Ang isa sa kanila, suot pa ang uniforme ng ride-hailing app habang umiikot sa HV de la Costa, corner Tordesillas Street, sakop ng Barangay Bel Air. Ang kanila umanong modus, magronda sakay ng motor para maniktik ng biktima. Yung ginagawa nila, sir, didikitan. Kaya sir, convoy. Kumbaga, kapag positive na sir yung target nila, didikitan lang sir and then tinututukan na rin sir. Tapos sabay kuha na sir sa gamit. Ito yung Jordan Boys na tinatawag namin. Base sa profile, sila yung mga grupo na nakikilala dahil sa common na pagsusuot ng Jordan na sapatos. Isang granada, isang paltik na baril, 4 na bala at isang pellet toy gun ang narecover sa kanila. Nasamsam din sa mga suspect ang isang vest ng iba pang ride-hailing app at mga pamalit umano nilang damit matapos makapangbiktima. Ayon sa mga pulis ng bibiktima ang mga suspect hindi lang dito sa Makati, dumadayo din sila sa Malate sa Maynila at nambibiktima rin sa BGC sa Taguig. Naharap sa iba't ibang reklamo ang mga suspect. Ayon sa pulisya, dati na rin nasampahan ng mga reklamong theft at robbery ang mga suspect. Yung granada sa inyo ba yun? Hindi po sa amin yun, sir. Hindi sa inyo? Opo, lahat po hindi po sa amin. Pero inaamin mo ba na nang-hold up kayo? Hindi po, sir. Wala naman po kami ginagawa, sir. Nakikahit lang po ako dahil kagagipitan na rin po na napasama rin po ako sa akin. Kaya nakakapag-drive po ako, sir. With the arrest of these 4, we are convinced na talagang yung may mga previous pang ginawa rito, yung mga unsolved, unidentified suspects natin ng robbery at saka snatching is malamang. Sila yung suspect and we're trying to investigate through coordination sa mga biktima kung ma-identify po itong mga suspects po na ito. Dahil sa tanga nila mga uniforme, sinisikap alamin ng GMA Integrated News kung lehitimong partner ng mga ride-hailing app ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Ngayong naibalik na sa bansa si dating Congressman Arnie Teves, umaasa raw ang byuda ng pinaslang na si Governor Roel Degamo na magkakaroon ng marathon hearing sa mga kasong kinakaharap niya. Kondisyon naman ng Timor-Leste sa pagpapadeport kay Teves, dapat maging patas at hindi politically motivated ang paglilitis. Nakatutok si Salima Refran. Para mapadeport at maibalik sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves, may mga kondisyong inilatag ang Timor-Leste. Kabilang sa nakasaad sa Certificate of Handover, hindi dapat masentensyahan si Teves ng death penalty. Hindi dapat makaranas ng torture. Kailangan may access sa kanyang abogado o pangangailangang medikal. Dapat patas at publiko ang paglilitis at hindi politically motivated. Ayon kay Justice Secretary Remulla, ang lahat naman daw ng karapatang ito pinangangalagaan na ng ating saligang batas at tiyak daw na masusunod. Yun naman ang legal system natin. We told them that already. That's why they put it there. So there was nothing new in that document. We have accorded him all the human rights na dapat ibigay sa isang arrested person. Sinagot naman ng palasyo ang paratang ng anak ni Teves na si Axel na kinidnap daw ang kanyang ama nang sapilitan umano itong arestuhin Martes ng gabi sa Dili, Timor-Leste. Nire-respeto po natin ang naging pahayag ng anak ni dating mambabatas Rep. Teves na si Axel Teves. Pero ito po kasi ay pagpapatupad po ng ating batas. May mga search warrant, may mga arrest warrants po na inilabas at kailangan po nating ipatupad po iyon. Nahaharap si Teves sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder, kabilang ang umano'y pagiging utak sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Mga akusasyong nauna na niyang itinanggi. Sa press con sa NBI kanina, sinabi ni Teves na gusto na niyang tapusin ang mga kaso laban sa kanya. At least, umaano na rin. Matapos na rin. Dahil kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Pero, hindi raw naniniwala si Remulla. If he really was innocent, he could have come home
Pwede naman siya umuwi, pero hindi siya umuwi. Di ba? And he, from the US, tumuloy siya ng ASEAN countries and finally settled down in Timor-Leste. So what gives? Di ba, flight is an indication of guilt. Si incoming Congresswoman Janice Digamo umaasang magkakaroon ng marathon hearings para sa kasong pagpatay sa kanyang asawang si Negros Oriental Governor Roel Digamo. Yung ibang kaso po ng murder, katulad ng nangyari sa Ampatuan case, it took them 10 years para po mailabas yung decision ng court, and that will be a very long wait. Kaya tinitingnan namin yung angles na kung saan pwedeng mas mapabilis po yung paglilitis. Sa ngayon, umiiral pa rin ang freeze order sa mga ari-arian at bank account ni Teves bilang designated terrorist ng Anti-Terrorism Council. Ang terrorism kasi is a continuing crime. That's why in the case of Teves, the resources might be used to do the same thing all over again in the country. It's something that was done with all the facts in front of the Anti-Terror Council. Nahaharap pa si Teves sa 3 pang kaso ng murder sa magkakahiwalay na pagpatay sa Negros Oriental noong 2019, illegal possession of firearms and explosives, at terrorism financing. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Silent killer kung tawagin. Ang sakit na hypertension. Minsan kasi wala itong sintomas sa simula, pero maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon kapag hindi naagapan. Kaya bago magtapos ang Hypertension Awareness Month, binigyang pansin ng GMA Kapuso Foundation ang kalusugan ng mga mangingisda at maninisid ng Capiz sa Sariaya, Quezon. Pangingisda at paninisid ng Capiz. Ang kabuhayan ni Marvin na taga Sariaya sa Quezon. Kaya sa bawat pag-ahon niya sa dagat, ay ang pag-asang may ahon din sa hirap ang pamilya at matulungan ng ama at biyanang may problema sa kalusugan. Ang biyanang na-stroke noong 2022, albularyo ang takbuhan at wala ring iniinom na gamot. Doktor daw pong kapagaling sa kanya. Wala naman pong pera eh. Ay kami, yung kinikita ko lang po, pang-aming pagsapat lang sa pamilya namin. Madalas namang mahilo at sumakit ang tiyan ni Venancio. Karamihan sa mga mangingisda at maninisid ng Capiz sa Sariaya ang walang kakayahan magpakonsulta sa doktor dahil sa kahirapan. Kaya ngayong Hypertension Awareness Month, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang New World Diagnostics ng libreng ECG, hemoglobin A1C blood test at urinalysis para malaman kung mayroon silang hypertension, sakit sa bato o problema sa puso. Nagkaroon din ng consultation at lecture. Yung iba, baka walang mararamdaman kasi siya po ay silent killer or minsan tahimik lang pero nagkakos na ng damage. Ipinasuri na rin natin ang biyanan at tatay ni Marvin. Important kasi post-stroke, no? May mga medications na need to be continued para hindi po maulit yung kanyang stroke. Si tatay naman, no, we gave yung mga requests po, no, para malaman kung ano yung cause ng abdominal pain niya. Nagbigay rin tayo ng gamot, giveaways at pagkain sa 100 nating beneficiaries. Nabigyan sila ng first na gamot. Pag natapos na, pumunta sila sa aming center. Kailangan pong ma-maintain nila. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lourdes. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Itutuloy ng Justice Department ang kaso laban sa Russian vlogger na si Vitaly Zuduruetsky. Yan po ay sa kabila ng apela niyang ibasura na ang kaso dahil nagkakaroon na raw siya ng mental health issues sa gitna ng pagkakapiit. Nakatutok si June Veneracion. Ginawa niyang katatawanan ang mga CQ sa BGC.
Pati mga nakakasalubong sa kalsada, hindi nakaligtas sa kanyang panunuya. Magdadalawang buwan na ngayong nakakulong ang Russian vlogger na si Vitaly Sudorowetsky sa detention facility ng Bureau of Immigration dahil sa pagiging undesirable alien. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, sumulat sa kanya ang Russian vlogger. Sumulat sa akin na he's suffering from mental health issues daw. Issues? Ano yung pakiusap niya? Na kung pwede i-drop na yung mga kaso, na humingi siya ng patawad. No, I have a question for you. Pero ayon kay Rimulya, hindi pwedeng palampasin ang mga ginawa ni Vitaly. Sa susunod na linggo, sasampahan na raw siya ng kasong unjust vexation. Kaugnay ng reklamo isinampa ng 3 gwardyang inalay niyang content sa altar ng social media. Batay sa resolusyon ng Prosecutor's Office ng Taguig, merong sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction para sa krimeng unjust vexation. Ibinasura naman ng piskalya ang reklamong theft. Bago lumabas ang resolusyon ng Prosecutor's Office, nagtangka raw ang mga abogado ni Vitaly na regluhin ang mga complainant na gwardya, sabi ni Rimulya. Mabuti na lang yung mga security guard ay matibay ang loob, hindi bumigay, at itutuloy natin yung kaso. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga abogado ni Vitaly. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. The Crown has found its queen. Opisyal nang inanunsyo ng Miss Grand International ang crowning ceremony ni Christine Julian o CJ Opiaza bilang bagong 2024 Miss Grand International. Magaganap ang coronation sa Bangkok, Thailand this Tuesday, June 3. Si CJ ang papalit kay Rachel Gupta mula India na nag-step down sa kanyang pwesto bilang 2024 Miss Grand International. Dinukot, binugbog at hinold up ang isang Indian national sa San Juan. Gawa raw yan ang mga inupahang guns ng mga kalaban niya sa negosyo dahil sa bagsak presyong benta niya sa mga alahas. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Nailigtas ng San Juan Police ang Indian national na ito makaraang dukutin, bugbugin, hold upin at tinangkap raw patayin ng 5 armadong lalaki. Sa investigasyon ng San Juan Police, dealer ng mga alahas sa isang shopping complex sa San Juan ang biktima at sinasabing kinainisan ito ng kanyang mga kakumpetensya dahil bagsak presyo raw kung magbenta. Sinasabi po nila na naapektuhan po yung kanilang negosyo gawa ng ang biktima po ay nagbebenta ng sobrang baba ng mga synthetic diamonds. Ito po ay nakakaapekto ng lubha doon sa mga negosyo ng suspect. Ang ginawa raw ng kanyang mga kalaban sa negosyo, umupa ng mga goons. Sinakay po siya sa kotse. Nung nasa loob po siya ng kotse, sinaktan po siya at pinagbantaan po na huwag ka nang babalik ng Pilipinas. Bukod po doon, kinuha po yung kanyang mga personal na gamit consisting po ng 1 million worth of synthetic diamonds na binebenta niya. Nang pakawala na ang biktima nakapagsumbong ito sa mga pulis, dito na ikinasa ang operasyon laban sa mga suspect. Naresolba po natin to sa pamamagitan po ng record check po nung sasakyan na ginamit at saka po sa pag-backtrack po ng mga CCTV footage. Tikom ang bibig ng mga suspect. Ang biktima naman, masaya't buhay pa siya. Right now, I'm feeling so much saved. So I'm not worried at all right now. Ang karagdagang detalye ng kwento, abangan sa Resibo ngayong linggo. Sinimula ng sirain ng COMELEC ang mahigit 6 na milyong balota at libo-libong accountable forms na hindi nagamit sa nagdaan midterm elections. Para maiwasan ang posibleng anomalya na may kinalaman sa mga ito. Mismong COMELEC aminado na mas marami ang wastage ngayon kumpara sa nakalipas na eleksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Mano-manong pinagpupunit ng mga tauhan ng National Printing Office ang mga balotang ito na hindi nagamit nitong eleksyon 2025. Mula sa kabuoang mahigit 68 milyong na imprentang balota, aabot sa mahigit 6 na milyon dito ang kailangan sirain. Gayon din ang mahigit 32,000 accountable form. Kasama sa mga sinira, ang mga depektibong balota o yung mga hindi pumasa sa quality control na mga sumuri at niluwari ng makina kaya hindi na ipinadala sa mga voting precinct. Pati kasi ang destruction ng ballots ay prescribed by law, election law. Kailangan namin sundin to the letter how it should be
destroyed. Mula sa mano-manong pagpupunit ay ilalagay ang mga sinirang balota dito sa mga baldohang tulad nito. At sasakay sa truck para dalhin sa Pampanga at doon tutunawin. Target ng COMELEC na matapos ang prosesong ito sa loob ng 10 araw. Pero meron sila ng hanggang katapusan ng Hunyo para kumpletuhin ito na siyang pagtatapos din ng election period. Isa sa mga pamamaraan ng disposal committee could also be burning, but the COMELEC does not want to choose burning because it's not good for the environment. Layon daw ng pagsira ng mga balotang ito na matiyak ang transparency, maiwasan ang posibleng anomalya at tiyaking ginagastos sa tamang paraan ang pondo ng bayan. Ang pagpupunit na ito sinaksihan ng PPCRV. Naka-livestream din daw ang buong proseso. I-destruct natin yan to also signify the close of the election. Ayon sa COMELEC, hindi obligadong bayaran ng gobyerno ang mga depektibong balota at sasaluhin na lang ng provider na Miro Systems. Nadoble naman daw ang wastage kumpara sa nasa 3 milyon lang nung nakaraang eleksyon. Mas maraming error na nangyari. Tapos may TRO pa tayo. Milyon yun bawat tigil. Isa rin yun sa nagdadagdag. Way to minimize the errors. Yung sinasabi namin ngayon, mula kanina, dinidiscuss namin, na we will start preparing for 2028 in 2026. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. May posibleng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maaring hindi gumalaw o maaari rin namang madagdagan ng hanggang 40 sentimo ang presyo kada litro ng gasolina. Nasa 20 sentimong rollback naman o kaya ay hanggang dagdag na 30 sentimo kada litro ang posibleng ipatupad sa diesel. Posible ring hindi gumalaw o mag-rollback ng hanggang 10 sentimo ang kada litro ng kerosene. Base po yan sa 4 na araw na trading ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE. At kabilang sa mga posibleng dahilan ng paggalaw ng presyo ang tumataas na geopolitical tension sa mga bansang nagpo-produce ng langis, gayon din ang pagbagal ng ekonomiya, partikular sa Asia. Hinihikayat ng DOLE na magkaroon ng alternative work arrangements para sa mga empleyado sa gitna ng dambuhalang trapikong inaasahan habang kinukumpuni ang EDSA sa Hunyo. Pabor po kaya ang mga employer? Nakatutok si Joseph Morong. Isa sa mga pinakaaktibong lugar ang EDSA dahil sa dami ng negosyo dito. Sabi ng MMDA, sa mga mall pa lamang nasa halos 50 na ang nasa kahabaan ng EDSA. Dito rin dumaraan ang karamihan ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Si Rena, na taga Quezon City at sa Makati nagtatrabaho, araw-araw na nagmomotor sa EDSA papasok ng trabaho. At kapag umandar na ang EDSA rebuild sa June 13 at odd-even scheme na kaakibat nito, magbabago ang kanyang nakagawian kahit pa nga exempted ang mga motor sa odd-even scheme sa EDSA dahil inaasahan na niya ang siksikan doon. Alas 3 dapat prepared ka na para mag-start na yung biyahe. Dito sa kanto ng Ross Boulevard sa Maynila at EDSA ay nakapaskil na ang palaala ng pamahalaan tungkol sa gagawin na EDSA rebuilding. Base sa plano, ang unang babakbakin ay yung inner lane na dinadaanan ng EDSA busway. Pasay hanggang Guadalupe ang unang maapektuhan sa unang bugso ng pagkukumpuni. Pinulong ng DOLE, DOTR, MMDA at DPWH ang grupo ng mga employers at negosyo na maapektuhan ng EDSA rebuild. Ang mga hotel halimbawa, sang-ayon naman na kailangan gawin na ang EDSA pero Maaring may mga maantala dyan mga hotel guests, pero ang mahalaga dito ay pag-usapan natin kung ano yung magiging timeline para makapagplano rin kami on our side. hinihikayat ng DOLE ang mga negosyo na kung kaya ay magkaroon ng mga alternative working arrangements tulad ng work from home para sa kanilang mga empleyado. Mutually beneficial po. Hindi makakapinsala sa pagpapatuloy ng negosyo, pero matiyak din po na hindi rin mapipinsala ang ating mga manggagawa. Pero para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, baka hindi umubra sa lahat ang work from home. Marami sa kanila, wala na sila magagawa. Sana pabayaan yung mga kumpanya at yung mga tao rin na mag-usap, diskarte nila, kanya-kanya. Humihiling din ng ECOP ng insentibo para sa mga negosyong magkakaroon ng alternative working arrangements. Dati nang sinabi ng pamahalaan na sa Hulyo o Agosto pa inaasahan ang kasagsagan ng EDSA rebuild.
Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, titingnan din nila kung magiging epektibo ang odd-even scheme na gagamitin sa EDSA habang ginagawa ito. Dry run lang yung June 16. Dry run. Humingi tayo ng cooperation sa mga kababayan natin. Para sa ilang transport group, dapat daw ay tinapos muna ang EDSA rebuild bago ipinatupad ang NCAP para masigurong maayos ang daanan. Sabi ng ilang motorcycle rider, hirap ngayon ang mga nagmamaneho ng mga motorcycle taxi. Meron reklamo sa akin na, saan baka pwedeng pabilisan? Sabi ko, hindi tayo pwedeng dumadyan sa bike lane kasi bawal. Ang problema pagka AI at NCAP ang uhuli dyan, malihis ka lang ng linya, huli ka na. Maganda ang layunin ng motorcycle lane. Ang problema, yung kalsada doon, bako-bako. Ayon sa MMDA, unli ang kuha ng CCTV ng NCAP o pwede magpatong-patong ang may tatalang paglabag sa mga paulit-ulit na lalabag sa traffic rules. Kung ikaw ay natsyempohan, isang stretch of the road that there is an NCAP, tuloy-tuloy yan. Kung iba't ibang violations, iba't ibang pitik din yan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mula nang madawit sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Roel Degamo, nanatili na sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves na sinampahan ng patong-patong na reklamo at tinukoy pa kalaunan bilang isang terorista bago siya tuluyang napadeport pabalik ng Pilipinas. Sa kabila ng mga iyan, patuloy na giit ni Teves, inosente daw siya. Nakatutok si Darlene Kai. Mistulang massacre ang nangyari noong March 4, 2023 sa bayan ng Pamplona sa Negros Oriental. Bigayan noon ng ayuda sa compound ni Negros Oriental Governor Roel Degamo kaya maraming tao. Biglang pumasok sa compound ang mga lalaking naka-combat gear at armado ng matataas na kalibre ng baril at walang habas na namaril. 10 ang patay sa insidente kabilang si Governor Degamo na siyang target umano. 12 naman ang sugatan. Mula sa Amerika, dumistansya sa pagpatay si nooy 3rd District Representative ng Negros Oriental na si Arnolfo Arnie Teves Jr. na kilalang katunggali sa politika ni Degamo. Kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging benepisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice governor. Sa follow-up operation sa mga pulis, arestado ang 4 na suspect, mga dating sundalo na dishonorably discharged sa serbisyo. Pinangalanan ng 2 sa kanilang isang Congressman Teves na nag-utos umano sa kanilang patayin si Degamo. Sa sumunod na mga araw at linggo, naaresto ang 10 suspect na bumubuo raw sa assault team. Ilan sa kanila, itinuro ang isang Kong Arnie, Boss Idol, Big Boss at Kalbo na nasa likod ng pagpatay. Halos isang buwan pagkatapos ng pamamaslang, diretsahan ang pinangalanan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Teves bilang main mastermind. Kung sa sine, Congressman Teves is the executive producer and the producer. And he is the director and the casting director. Finance, yung mga baril sa kanya galing. Siya bumibili ng mga baril. Yung lugar kung nagtataguan, bumibili ng sasakyan. Pinifinance siya lahat. Yung ginamit para tumakas, helicopter yung isa. Bakit nakalagay sa helicopter, Teves Cares. May 17, 2023, sinampahan na si Teves ang reklamong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Pero ilang araw lang matapos ito, isa-isang binawi ng mga suspect ang kanilang mga salaysay na nagdadawit kay Teves. Hindi na bumalik sa bansa si Teves at lumutang sa bansang Timor-Leste kung saan siya nag-apply ng asylum. Pero tinukoy si Teves at ilang iba pa bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Pinatalsik siya sa kamera at kinansela ang kanyang pasaporte. Inilagay din siya sa Interpol Red Notice. There's no such thing as a Teves terror group. Marso ng nakaraang taon, inaresto ng Timor-Leste Police si Teves habang nag-golf. 3 buwan siyang ikinulong bago inilagay sa house arrest. Inaresto muli si Teves para sa pilitang ibalik sa Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, iginigiit pa rin ni Teves na inosente siya. I hope that there should always be a level playing field.
Korte ang magdedesisyon kung ililipat ng detention facility si dating Congressman Arnie Teves at kung sakali ay kung saan. Habang hinihintay ang commitment order dito muna sa Building 40 ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa, pansamantalang i-detain si Teves. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Realidad para sa maraming Pilipino ang baha. Saksi ang mga nakalipas na dekada na sa kaunting ulan lang, Waterworld na agad ang tagpo sa kalsada. Kaya malaking tulong ang posibleng hatid ng mobile app na binuo ng ilang estudyante ng University of Caloocan para mapabilis ang flood rescue operations. May prototype rin sila ng remote-controlled boat para iwas peligro sa rescuers. Tara, let's change the game! Sa mga nagdaang bagyo, naging takbuhan na rin ng mga kababayan natin ang humingi ng tulong gamit ang social media. May mga pagkakataong oras o araw ang inaantay bago makarating ang tulong. What if may app na kayang ma-streamline ang lahat ng rescue requests? At isang remote-controlled boat para iwas peligro sa mga rescuer. Yan ang goal ng ARCO o Advanced Remote Control Operator for Enhanced Flood Rescue Operations. Developed by BS Information Technology students ng University of Caloocan. Gumawa po kami ng software para po makapag-detect po kami ng mga citizens na sila yung magpipin para sa sarili nila. Gumawa tayo ng vessel na kaya niyang mag-locate ng mga tao na unreachable sa mga rescuer natin. Ang prototype ng ARCO boat gumagamit ng GPS technology. May underwater sensors para ma-monitor ang taas ng tubig baha. Microphone at speakers para sa real-time communication, built-in camera, at motion sensors. Nagde-detect po ito ng heat ng tao, even animals na na-stranded. Pero para ma-streamline pa ang rescue operations, 3 app ang binuo ng grupo. Una muna, pupunta tayo dito sa app para sa mga users kung paano sila magre-request ng tulong. I-click lang natin itong ship button dito at ipapakita niya kung meron bang malapit na ARCO. Merong 2 way para mag-request. Kung kinakailangan na talaga ang tulong, urgent, meron tayong quick SOS option kung saan in just 3 seconds, maipapadala na natin ang request. Kung meron tayong time at gusto nating mas detalyado itong emergency request, dito ma-identify natin kung anong emergency type. Pwedeng medical emergency, rescue and evacuation, o relief supplies. Tapos i-identify din natin kung ilang tao nga ba. Confirm location, pwede rin tayong mag-attach ng picture. Ang rescue request papasok sa central system para makita ng administrator. Mag-a-update dito sa mapa yung location ng mga kailangan i-rescue. Naka-indicate din dito yung ruta na tatahakin nitong ARCO. Habang ang rescuers may sariling app din para makontrol ang ARCO boat. Pipindutin natin itong operate at agad-agad nakikita natin itong real-time view kung ano yung nakikita, kung ano yung nasa harap nitong ARCO vessel through its camera. Dito makokontrol ang bilis at direksyon ng ARCO. May paraan para makipag-usap at dinisenyo rin na may mapaglalagyan ng supplies. Ang kanilang innovation kabilang sa top 20 finalists ng AppCon noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!